Amen. Wintag na po ba? Wintag na. Praise God. Na-refresh po ba tayo ng Holy Spirit sa buhay natin? Amen. Ramdaman po ba natin yun? Amen. Awaiting yan? Amen. Praise God. Sabi po ang topic natin ay Empowering of God Anointing. Ang pamagat po ng exhortation na ito na inihatid ng Panginoon sa buhay ko ay The Story of the Pencil. So, sigurado naman po, familiar tayo dyan, no? Yung nag-aaral pa po tayo sa eskwelahan, yung po ang gamit natin, pencil. No, napakalaking bagay po sa buhay natin. Ano po ba ang pinakamahalaga sa lapis? No? Alam niyo po yung loob niya. Siya po yung parang pinaka-pundasyon. Siya po yung susulat kung ano yung kaya gawin ng sinta. Amen. Yung pambura. Minsan po, wala kasi pambura yung pencil natin. Kinakain ng mga bata. Laway, laway. Po, matututunan natin sa ating buhay na kung paano kikilos ang banal na espiritu, ihalisulan natin ang ating sarili sa isang lapis. Gaano ba ito katibay? Gaano ba ito katatag? Gaano ba ito ka-importante, no, sa buhay ng bawat isa sa atin? No, nung mga bata tayo kung paano natin ito gamitin. At ngayon na nakakilala na tayo sa Panginoon. No? Amen. Praise God. Sabi ko rito, medyo maliit. No, babasahin ko na lang po. Meron pong nagmamayari doon sa pencil. Sabi niya po rito, the pencil maker took the pencil aside. Amen? Just before putting him into the box. At sabi niya, there are 5 things you need to know. He told the pencil, before I send you out in the world, always remember them and never forget them, and you will become the best pencil you can be. Amen. Maganda po na sinabi ng maker, no? Sabi dito, number 1, you will be able to do many great things, but only if you allow yourself to be held someone hand. Yan po yung number 1. Number 2, you will experience a painful sharpening from the time to time, but you will need it to become a better pencil. Amen. Number 3, you will be able to correct any mistake you might make. Number 4, the most important part of you will always be what's inside. Amen. Malalaman po natin kung anong nasa loob natin, no? Every surface you are used on, you must leave your mark. No matter what the condition, you must continue to write. Amen. The pencil understood and promised to remember and went into the box with purpose in its heart. Amen. Yung po pagkakasabi, natandaan po ba natin? Amen. Matandaan po natin yan, 5 yan, no? Papaliwanag po natin yan. Pero bago po tayo magsimula, syempre, basahin ko po ulit po yung gagamitin nating key verse, yung scripture. Sabi po ito, Ephesians 2, verse 10. Sabi dito, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good work, which God hath before ordained that we should walk in them. Sapagkat tayo'y Kanyang gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na may inihanda ng Diyos nang una pa siya nating lakaran. Amen po. Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong mensahe sa araw nito, sa iyong salita, Panginoon. Naway tago mo lang ako, Panginoon, sa iyong luturan, Panginoon, at ang gabay ng banal na Espiritu, Panginoon, ng patuloy, Panginoon, na dumaloy sa akin, naway ang iyong kapangyarihan, ay patuloy na matama ng bawat isa, na makikinig sa nila, Panginoon, ng kanilang mga isipan, at ilagay nila sa kanilang mga puso ang iyong salita. Lord, dahil hindi po ako karapat-dapat, kung wala ka sa akin, wala akong pagkayanan, kung wala ka sa akin. Lord, sa iyo ko lamang tinataas ang salitang ito, ang exhortation ito ay para sa iyo, Panginoon, at galing sa iyo. Hallelujah, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ulitin ko po na yung chapter, sabi rito, Ephesians 2 verse 10. Sapagkat tayo Kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos na una pa siya nating lakaran. So, alam na po natin yan.
dapat sa buhay natin na tayo'y gawa ng Panginoon. No, hindi tayo gawa sa unggoy, hindi tayo gawa sa iba na nag-exist lang dito sa mundo. May gumawa po sa atin. Lagi po natin tatandaan niya sa buhay natin. Objectives, sabi dito, upang malaman natin ang mga biyaya at regalo ng Diyos sa buhay natin. Nagamitin ito. Amen po? Ikalawa, upang mas maging malakas at matagumpay tayo, nakaaya-aya sa harap ng Diyos. Kagamit-gamit tayo. Yan dapat tayo. Upang makaya natin na ituwid ang ating mga kamalian. Amen? Ayusin ng Diyos yan. Hindi tayo. Diyos ang ayos yan. Amen po? Upang malaman mo kung ano ang mahalaga sa pagkatao mo. Alam na po ba natin yan? Ano ang meron ka ngayon? Alam na po ba natin yan? Upang maipakita mo na isa kang mananagumpay na mananampalataya. So, itanong po natin sa isip natin yan. Isa tayong mananagumpay na mananampalataya. Amen po? Amen. Yan, para yan sa Panginoon, magmarka ka sa iba. Nagmarka na po ba tayo? So, magmamarka po tayo lagi dapat sa iba. Amen. Amen. Lagi natin tandaan na ang Panginoon ay sumasa atin. Lahat ay makakaya natin, siya ang lumikha sa atin, at sapagkat ang Diyos ang pag-asa ng lahat at nalalaman ng Diyos ang lahat. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Jeremiah 29 verse 11. Sa buhay mo, sabi rito, kung ilalagay mo bilang sarili mo na halimbawa sa lapis, ito po yung 5 sinabi ko sa inyo. Sabi rito, unang-una, you will be able to do many great things, but only if you allow yourself to be held in someone's hand. Sa tingin niyo po, kaninong kamay niyo gusto mapunta? Mabuting kamay, na ba? Mabuting kamay. So tingnan natin yung number 1. Sabi dito, magagawa mo ang maraming magagandang bagay, ngunit kung hayaan mo lang ang iyong sarili, nawakan ka ng kamay ng Diyos. Amen? At hayaan ang ibang tao na mapuntahan ka para sa maraming mga regalong taglay mo. Handa po ba tayo dyan? Sabi rito sa verse, God has given each of you gift, His great variety of spiritual gifts. Amen? Use them well to serve one another. 1 Peter 4 verse 10. Na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa ay paglingkod sa inyo rin na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. 1 Peter 4 verse 10. Sinasabi po rito na tayo mismo sa ating mga sarili ay binigyan ng Diyos ng mga regalo. Alam po ba natin yan? Yung mga gift na ibinigay na sa atin ng Panginoon. No po? Dapat po, ngayon pa lang nalalaman na natin yan. Sa gabay ng banal na Espiritu, napapaghandaan po natin yung bawat bagay na mangyayari sa atin. Dahil po, lagi natin tandaan na ang Diyos ay may regalong ibinigay sa atin. Kung di mo po yan alam, basahin mo lang po yung verse, 1 Peter 4 verse 10. Lagi pong tatak natin sa sarili natin yan na meron tayong spiritual gifts. Marami po yan. Marami po tayong spiritual gifts na ibinigay ng Panginoon. Yung pagtayo ko po rito, ito po isang spiritual gifts na ibinigay sa akin ng Diyos. Ang mangaral, ang maghayag ng salita niya, hindi ang sarili ko, kundi ang Panginoon. Ano po? Marami yung pagtugtog, yung kakayanan mo, yung talento mo, sa gabay ng banal na Espiritu na ayos mo yan, natutugtog mo yan ng maayos. Tayo po sa sarili natin, bawat isa meron po niyan. Pag wala niyan, magtaka ka na. Amen? Ano po? Kasi, pag wala niyan, ibig sabihin, hindi ka pa nagpapahawak sa Diyos. Kaya magpahawak ka na sa Diyos. Amen po? Magpapahawak po ba tayo? Amen. Amen. Magpahawak tayo sa Diyos. Number 2, masakit pa minsan-minsan ang iyong mararanasan sa pagdaan mo sa iba't ibang problema sa buhay. Kakailanganin mo ito upang maging isang mas malakas na tao, isa na mas mahusay at mas kapaki-pakinabang. So, tayo po sa buhay natin, maraming pagsubok, maraming trial, maraming suffering. Pero ito po yung nagiging daan. Amen? Para mas maging malakas tayo, hindi lang sa ibang tao,
kundi para sa Diyos. Hindi naman po tayo magpapalakas na para sa sarili natin. Nagpapalakas po tayo dahil yun ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Di ba po? Amen. Amen? Yung po ang gusto ng Diyos, maging malakas tayo, hindi maging mahina. Dapat po malakas tayo pagdating sa Panginoon. No, kaya nga po tayo nakikinig ng salita ng Diyos, nagbabasa ng Biblia, at nananalangin. Para po meron tayong kalakasan na pinapakita sa Diyos. Amen po. Sabi nga rito, kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pag-uusig, sa mga paghinagpis dahil kay Kristo, sapagkat ako'y mahina, ngunit ako'y malakas. Amen. Yan po ang gusto ng Diyos sa atin. Kung saan tayo mahina, doon dapat tayo malakas. No? Lagi po namin nasasabi inibig sa sarili po namin yan. Dapat kung saan tayo mahina, doon tayo malakas. Ano po? Amen po kasi yun po yung pangako ng Panginoon. Yun po ang gusto ng Panginoon gusto sa buhay natin. Kapag tayo nang hihina, tandaan natin na may Jesus at tayo yung lalakas. Lagi po natin tandaan yan. Yan po ang sabi ni Paul sa mga Korinto. Diba? Church ng Korinto. Amen? Number 3, maaari mong palaging itama ang anumang mga pagkakamali na maaari mong gawin. So, naitatama po ba natin? Amen. Yan ang gusto ng Diyos. Itama natin yung mga pagkakamali na gagawa natin. Lapit kagad tayo kay Lord. Hingi tayo ng tawad. Lord, patawad po. Lord, tutuwid ko na po. Iayos ko na po yung mga pagkakamali kong nagawa. Na po, lagi tayong lalapit kay Lord. Lagi natin siyang kausapin. Pag di mo nakausap ang Diyos sa isang araw, mahina ka niyan. Kasi ang gusto ni Lord, kakausapin mo siya. Lalapit ka sa Kanya. Ano po? Para maayos ka. Alam mo yung pagkakamali mo, maiisip mo yun. Ano ba yung mga pagkakamali ko sa araw na ito? Nakapanalangin ba ako? Nakapagbasa ba ako ng Biblia? Nakalapit ba ako kay Lord? Dapat alam mo yun. Kasi may gabay ka ng banal na Espiritu. Amen. Pinarating na sa iyo ng Diyos yun sa una pa lang. Amen po? Sabi, ingatan mo ang iyong puso na buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay yan. No, ingatan po natin ang ating puso para hindi tayo magkamali. Lagi po natin tandaan na yung isip natin, nandyan lang yan, paglalaroan ng kaawayan. Pero yung puso natin, hindi niya kayang pasukin yan. Kasi ang Panginoong Isus lamang ang nandyan. Lagi po natin tandaan yan. Amen. Number 4, ang mahalaga ay kung ano ang nasa loob mo. Yan na po yung sinasabi ko sa inyo. Ano ba ang nasa loob nyo? No? Baka puputok na yan. Amen. Praise God. Pero kung mainit yan para sa Panginoon, gawin nyo. Gamitin nyo para sa Panginoon, no? Marami tayong tinatago sa buhay natin. Ang gusto ng Panginoon, ilabas natin yan. Ibigay natin sa Kanya kung anong kahinaan mo. Ibigay mo sa Kanya, palalakasin ka niya. Kung ano yung gusto mong mangyari para kay Lord, gawin mo. Maraming tutulong sa'yo. Yung kapwa mo, mga kaibigan mo, mga nandito sa church, mga pastor. No, kung nag-iinit ka, nag-aaral ka sa loob mo para tumugtog para sa Panginoon, para mangaral sa Panginoon, gawin mo. Praise God. Praise God, no? Yun po ang gusto ng Panginoon. Ako po, nung bago pa lang ako talaga dito sa church, medyo nahihiya po talaga ako. Lagi rin ako nasa likod eh. Pero, pinarama sa akin ng Panginoon na dapat hindi ka lang lagi dyan. Kung gusto mong maglingkod sa akin, lapit ka. Maramdaman may init. Init na galing sa Panginoon. Yung banal na Espiritu, yung gabay niya, nandiyan niya lagi sa iyo. Amen po? Sabi dito, ay likhain mo ko ng isang malinis na puso. O Diyos, magbago ka ng isang matuwid na Espiritu sa loob ko. Yung po ang gusto ng Diyos. Sa Psalms 51:10 sabi ni David. Yung po isang awit ni David. Ganun umawit si David, gusto niya malinis yung puso niya. Kasi ang tao talagang lagi nagbabago ang puso niya kapag inaatake ng kaaway. No? Kasi yung isip niya lagi pinaglalaroan niya. Pero tayo, alam na natin, babantayan na natin yan. Sabi nga din sa number 3 na babantayan natin yung puso natin. Kasi yun yung gusto ng Diyos. Eh. Amen po? Amen. Number 5, sabi rito, sa bawat hakbang na iyong dinadaanan, dapat mong iwan ang iyong marka. Ano man ang sitwasyon, patuloy mong gawin ang iyong mga tungkulin. Amen?
Sabi po rito sa verse, at nalalaman natin ang lahat ng mga bagay ay nakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisibig sa Diyos. Sa makatuwid bagay, diyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Yan po ang gusto ng Diyos. Ano ba yung marka na dapat nating ibigay sa bawat tao, sa bawat kapwa natin? No? Ang Panginoong Isus, pakilala po natin siya. Yung banal na dugo ng Diyos, yun yun. Dapat meron ka nun. Ano po? Ang salita ng Diyos, dapat marinig niya yun. Sa atin, sa ating dirito, hindi aksidente. Dahil tinuruan tayo nito. Paglabas natin sa mundo, kailangan magbigay rin tayo ng marka. Kaya nga lang tayo dito ng markahan eh. Sabi nga ng Panginoon, kung mababasa ng Revelation, lahat tayo ay may marka. Kahit ang kaaway, may marka rin yan. Ano po? Mark of the Beast. Amen. Dapat natin ipakita kung ano ang kaya natin gawing marka sa iba. Gaya ng pencil. Ano po na isusulat natin. Praise God. Sabi rin sa conclusion na po, praise God. Sabi rito, walang imposible sa Panginoon kung ikaw ay susunod at magpapagamit. Yung mararanasan ng kapangyarihan na biyaya ng Diyos. Ano man ang kahinaan na gawa ng kaaway ay wala na itong lugar sa buhay mo. Totoo po ba yun? Dapat ganun, no? Wala nang ano yung kaaway sa buhay. Mahirap, pero gagawin natin yan, kakayanin natin yan. So, sapagkat ang Panginoon na ang nasa sa iyo, yan ang po yung sinasabi ko lagi. Dapat nasa ating lagi ang Panginoon para may gabay tayo. Alam natin yung pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay natin. Hindi ito mapipigil kung ipigilan mo. Di ba po? Minsan kasi ang tao pinipigilan yung pagkilos ng banal na Espiritu eh. Kaya hindi siya maka-penetrate na pagpalain ka eh. Alam niyo po yun. Sa lahat ng mga biyaya niya, sa gabay ng banal na Espiritu ng Diyos, ay magiging mahusay ka na pansulat ng mundo gaya ng isang mahusay na lapis. Ano po yung sinasabi ko sa iyo? Sa mundong ito, magiging mahusay tayong pansulat. May paparating natin yung magandang salita. Yung mabuting salita na galing sa Diyos, yun po yung gusto ng Diyos na mangyari sa mundong ito. Lahat tayo, yun ang gusto ng Diyos. Sabi rito, na kayang burahin at ayusin ang mga pagkakamali mo sa piling ng Diyos. Pasakop ka, paggamit ka, at magpatuloy ka kapatid. Isa kang mananagumpay na may Espiritu ng Diyos. Tandaan po natin yan. Isa tayong mananagumpay na may Espiritu ng Diyos. Nasa sa atin ang Panginoong Isus. Mahal ka ni Jesus. Yun sinasabi ko. Mahal ka ni Jesus. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Stephen Curry po, no? Sabi, I can do all things through Christ. Di ba po? No? Philippians 4:13. So, walang imposible sa Diyos. Magagawa natin natin. May application pa po. Sabi, I will give thanks to you for our careful and abundantly made. Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat nilalang ako nakakilakilabot at kagilagilalas. Kagilagilalas ang inyong mga gawa at nalalamang mabuti ang aking kaluluwa. Tandaan po natin yan. Maging mabuti ang ating kaluluwa pagdating sa mundong ito para sa Diyos. Amen po. Awit 139 verse 14. To God be the glory. Amen. Lord, maraming salamat po Panginoon sa araw nito. Ang biyaya, ang banal na Espiritu ay patuloy na kumikilos sa bawat isa sa amin. Pag-initin mo kami, Panginoon, hanggang sa paglabas namin sa lugar na ito, Panginoon, maramdaman namin, Panginoon, ang iyong presensya na patuloy na dumadaloy sa buhay namin. Tunay ka namin pinupuri at patuloy ka namin pinapasalamatan sa ngalan ng Ama, sa gabay ng banal na Espiritu, at sa ngalan ng Anak ng Diyos, si Jesus. In Jesus' name we pray. Amen.